everyone. Good afternoon to our families. I am the project manager of our system. So I'm here to present our presentation, DevHub Space. Next. So here's our team members. Once again, I am the project manager, Mika Esparatosa. I'm Aaron Macariander, the deputy. I am Manuel Lloyd, the UI. My name is James Ayasigares. I am the deputy. So for our project objectives, design an intuitive and a user-friendly interface, deliver a functional system website, encourage strong team collaboration, apply solid architectural and coding practices, enable cross-platform content for sharing. Next. So what our system all about? DevHub Space is a social media platform where users can create account, post content, and interact through likes and comments, also sharing to other social media websites. It also allows users to share content from the platform directly, which I said earlier na pwede makapag-share ng posts from DevHub to Herschel and Shimmy, making it easier to reach a wider audience. And DevHub Space also focuses on a simple content sharing and user engagement in a clean and user-friendly environment. Yung key concept naman, key features naman po ng DevHub Space is profile creation, which is yung users is nakaka-create ng account. Yung posting naman po is users can post with a text, image, and video all together at once above. Likes, comments, and shares, and yung what you see and what you get is yung bold, italic, and underline. So here is the UI UX design of our website. Yan po yung ginamit namin mood board para maging design ng system namin. So next. What are the challenges we encountered in our system? First is the UI UX consistency and responsiveness. Next is the mobile upload and handling, integration of social media sharing, OAuth integration, data validation and error handling, and mobile responsiveness testing. For the feature enhancement, we are open to enhance our system since we know na may mga improvements pa kami na pwedeng magawa para sa system namin. First is the add messaging or chat features, allow post scheduling, introduce notification system, add bookmark or save post feature, add dark mode or theme customization. Next is the last is the media gallery and our albums. For our demonstration, here is Alex, the demonstration. So, upon visiting our website, papunta na tayo sa landing page, which is ito po. Meron pong button dun for logging in and creating account. So, gagawa mo muna po tayo ng account. So upon filling out the necessary credentials, magpaprompt ko yung website namin for verifying the email. So pag filling ko yung button po, mariredirect ko siya sa Google. And dun po yung magsasend ko ng link dun para mag-verify ko ng user yung email ko nila.
without me. So, just i-motivate out natin po ulit para so, magpunta po tayo sa dashboard. So, sa dashboard, makikita po natin din yung mga recent posts from posts ko ng mga users na gumagamit po ng site, social media site. So, next sa global one, dyan naman po yung makikita yung, dyan po tayo pwede makapag-interact through liking and commenting, and then po tayo pwede makapag-share. Pwede rin po tayo mag-create ng post. As you can see po, nag-share po, nag-share po yung kasama ko, ng police. So, pwede po na nag-create ng post. So, kung share, then mariredirect sa blog. Eh, makapunta ko yun. Pwede rin po natin i-last yung what you see, what you get anyway. Kung wala po yung kinalit ng user, hindi nyo makita. Mag-post ko ng image. So, makikita po sa global box is yung image na nakapost. Pwede rin po yung video. Just show you. About sa global box, pwede po nila ma-play yung video. Sa profile naman po, makikita naman po dito yung mga personal posts ng user na very lucky. Ito po yung mga previous posts na ginawa ko. And makikita rin yun. Well, so,
So, kasi po tayo mag-like sa social media din natin na gamit ko yung account natin with their time. And, so, at least we verify. Hindi po mag-like is gamit ko yung sa akin. Verify all the system ng their time. So, may option po yung user kung gusto na kung palitan kasi na yung authorized server access to na account. Bali, ipapakita na rin po namin yung share. Pero ipakita na rin po namin yung platform sharing po. Using the system. This, parang part of the scope namin sa OAuth share is like, kailangan po may account ka. Ay nakalag social media nila gamit ko yung refer account. Kaya po, bali po mag-reflect po siya sa mga basunod namin na yung post po na nila yung galing sa maybe, para nag-add na lang po ako ng tag na share po from it for easy verification. And yung share po is hindi siya limited po sa share po kung lang pa po sa their time. But allow din po kami mag-share with your system po. Sa pag-handle naman po namin ng share po na within the device space kung sa say, nagkaroon na po kami ng scope na yung button po is, ako may token po kami na-receive, token provider po kami na-receive from ADP, accessible po yung button. So parang prenounce na po namin na pag may token, automatically yung button po mag-review. And nawala po token is naka-break up na. Sure po po kasi. At yung mga receive po sa NI. Dahil makikita naman po sa akin nila na yung original po po galing from
sa yung detail sa resume. So, yun kayo sa implementation ng mga naka-connected ko sa akin. Possibly, file to settings. So, bago ko yung profile link na account. May concern lang ako kasi di ba gumawa ako ng account sa inyo, tapos tinatry ko siya nalagay ko naman siya sa ibang, dun sa may dalawang social media, pero hindi ako makapag-share. Kasi nakalagay naman na siya dito sa may Nakalagay ko kami yung sino yung account ko. account nila. Account ko sa social media. Bali, Bali yung paglagay ko dito sa social media ni sa yung account galing sa inyo. Ako, para kung makapag-share ko kayo. Oo, right. Nakalagay na sila dun. Pero Pag sa system ko na sa doon ko na sign off ko. Pag doon ko mag-work ko, pero hindi ko siya may guarantee ko sa but kailangan ko sa set sa mga login with search and pero kasi yung sa isang team kanina, ang nakalagay sige, guys,
Habang nagdadas pa yung mga tao, per ang malak, napansin ko kasi sa una, try nyo mag-lagi. So, kung napapansin niyo sa URL niyo, napansin ko kasi nakalabas yung session ID niyo. So, hindi siya good option. Security na rin ang gusto niyo. Kasi, pwede siyang magamit as a issue na pwede siyang para makita na lang. Sige, copy-paste niyo yung URL. Then, punta kayo sa ibang browser niyo like Incognito. So, ayun yung isa sa mga issue niya. Ang tawag lang kasi is closed browser foundation. Pag ganyan kasi, pwede siyang ma-open kahit hindi nakapag-login and pro siya for hacking. Lalo na kapag malaki yung system na for yung mga back. So, mga susunod yung mga project. So, yun yung una namin napansin. Pwede naman mas tanggalin. I mean, parang hindi naman sa URL lang. I guess parang sa store niya sa PHP, hindi naman niya siya papasok. Kasi naman ko naman sa, sa mga pumunta na kayo ng ibang mga function nila or features nila. So, wala na yung session ID nila. Pero yun, dahil nga sa unang pagbukas, malaki na siyang proper hacking. And, so yung sa email verification niyo, ano siya, napansin kasi na ito kasi siya, nag-login siya. Napansin niya, akala niya kasi walang verification from email. So, nung pinalay ko siyang i-click, kasi nag-open siya, yun na. So, pag nag-ano pala, pag binarita niyo yung email pala, yung email, sabi nila kasi sa mga pagkakataon. So, wala siyang consequences na mangyayari kung Para siyang, pang-authorize na, na-accept ko, gano'n. Di ba wala siyang, di ba, halimbawa, parang after 3 days, parang hindi ka na makakapag-post kasi hindi mo na-verify yung email. Over lang. Okay. Alam ko okay lang. So, kasi parang medyo, unnecessary niya, parang, oo nga, hindi ko naman na-verify yung email, so ano naman, parang gano'n. So, medyo, kasi di ba parang sa ibang website, parang hindi ka makakapasok hanggang hindi mo na-verify yung email. So, parang may suggestion siya na, sana ganun na lang yung ginawa niya na parang hanggang hindi na-verify ni user yung email, is hindi siya dapat makakapasok. So, yung sa settings, kanina, hindi talaga ba na-fetch agad yung details niya? Sa email is password lang na image, pero yung profile and details and name po. Sa currently, hindi siya na-fetch. Sa kanilang tatlo. May ano ba yun? Problem ba yun? Walang Bakit sa inyo na-fetch sa amin dito? Or tinake nyo na ba yan kanina? Hindi
Kuya? Ang na-observe ko nung tester ko namin is parang na-cover po sa naka-auto-save po ako. Pag naka-overfill na po siya, pag naka-overfill po siya, parang nagiging sa akin. Kung wala naman po kayo nakaset mo, auto-save. So, ibig sabihin hindi siya hard. So, maganda sana na na-refresh na siya. Regarding sa update, ano mo ang purpose ng display video is the same with yung video sa current yung nasa profile, di ba? So, nag-try kasi akong mag-edit ng display name ko. And tatry ko lang isang changes but hindi siya nag-work. Hindi ko bang lagyan malahan ng field before i-accept yung changes ko. Sa spelling naman po, hindi ko lang siya naayos kasi yung sa aking profile ko, kung ano po yung select sa register page ko na full name, first and middle name and last name, ganun po yung mag-fetch sa my profile page. Pero pag sa settings ko, parang change yung profile, ay display name ko, hindi ko makasal sa display name. Kasi parang, nahirapan po kami parang kasi, mag-ano po siya sa database, parang change name ko, mag-change din ko sa my database ko. Yung ganun pala yung case nyo. Sana yung sa display name ko is sineparate nyo na lang siya na tatlo para hindi magkakatalo-talo yung sa database. So ayun, feeling ko, ay di ba yung kapag isang update ng ina-update. Ayun, kailangan nyo kasi i-fill lahat. So maganda na dito pala, na-refresh niya na agad yung details para, halimbawa, display name lang naman yung mapalitan ko, yung first name lang. Hindi na kailangan lahat ilalagay ko pa, diba? So, yung isa pang na-load ko is yung sa dashboard. Parang ano ba yung pinaka-purpose ng dashboard mo? FYP po, parang Originally po, nag-show po siya ng mga metrics. Pinalagay po sa mga record of but the spirit po, hindi po namin Ayun, so, ang tinatanong sa kanila kanina kung parang anong purpose pa ng dashboard. Since recent post lang naman yung nakikita, may global wall naman. So, parang siguro dapat inalis na siya if hindi naman na nakaya yung mga meetings. Maganda rin siya na sana siya isa, diba, parang may top post na ito yung this week, ito yung may maraming likes, may maraming comments. So, maganda sana ito yung implement niya. And also, yung kagaya niya sa recent post dito sa may dashboard, parang wala naman akong magagawa kasi parang hindi ko naman siya mag-click or hindi ako makapag-like, comment, or share. So sana dito parang pwede na rin siyang gawin yun. Tapos, yung sa may profile naman, hindi na i-indicate if yung post is galing ibang, diba? So maganda kasi na-implement nyo naman siya sa global wall. So sana pati dito, ayun mo na namin napansin kasi tinry ko kanina, yung kaninang group pa yun ng purpose na. Tinry ko na mag-share sa inyo. Then napansin ko na wala nga siyang like sign kung saan ba ito galing or anything. Ayun din, sa may profile, sana parang pwede mag-view kung halimbawa sino mo nag-comment, shares. Tapos yung problem ko pala kanina na yung parang hindi makapag-share, okay naman na pala. Nalito lang. Ayun, nag-work naman. Ay may question ako sa may global world, yung model na call ano yung purpose. Kulang sana ng Originally po kasi sana, magkakaroon po siya ng wall for archive and contain archive and APP. Ma-filter out po sana siya kung yung post po is nakashare sa APP and yung mga post po na hindi siya nakashare sa archive, ma-filter out po namin siya kasi. Sana i-develop na ng first to avoid confusion. Then sa settings, but sa animation, but explain sa email. Then
then siguro yung sa logout, yung placement rin ng audience na mga change niya kasi yung lang na hindi siya ang ganito. Isa na nilagay na lang sa Sa logout din, something, pero kasi kung i-lesson yung number of cases, kaya sa side of CUs, i-click nila yung seconds, kailangan pa rin yung scroll down. Ayun, napansin din namin kanina yung sa global wall. Kapag nagla-live, may nag-alert. Ay, kasi di rin pwede mag-unlive. Oh, so napansin lang namin na medyo hindi maganda yung may alert. And also yung kapag halimbawa magpo-comment, kailangan enter. Pero kapag pinindot yung post na hindi nag-work, try mo yung ay, hindi siya nag-work. Then siguro sa UI words, parang medyo masyadong malaki yung commenting as yung user. So maganda rin siguro yung pagpalitin nyo siya, nasa taas yung commenting as, or pwede rin naman na ilagay nyo na rin siya siguro dun sa may, ayun na yung gawin yung placeholder. Yung sa icon na lang, gumamit ba kayo like libraries or yung keyword, yung sa emoji ng mga keywords natin? Po, image po siya. So, here. Naka-size po siya sa... Naka-size po siya. Kaya... Yung icons nila sa, so yung light, yung Yung sa ano po, yung sa mga comments, yung siya, yung sa may dashboard ng namin, So, may mga libraries kasi tayo, like, kasi parang, tulad for example sa dashboard, hindi ko na napapansin yung emoji nila since maliit siya, and the color niya yung pinaka-color ng container nilo. So, pwede kayo gumamit ng mga libraries, kasi before parang font asal, gumamit kami nun, nilagay lang namin sa HTML yun, and then pwede nyo makuha yung mga post nun for each icon. Pang dagdag lang din siya for UI, for UI loop. Yung video nyo ba, may kayo, limit na size? Video, Hindi kasi may video ko dito na malaki, then na-upload siya, pero hindi ko pa siya natatry. Na-share yung video ko na, hindi. Hindi nasama yung yung video sa pag-upload. Bali, sa UI nyo, pakita mo. malaking size na. So dito na-upload siya. Pero kapag nag-post na, So, yun, if may limit pala yung, yung pag-post nyo sa, yung mga images nyo or yung videos nyo, sana may warning siya or parang huwag nyo nang i-let yung user na makita na na-upload siya dun sa Kasi ako mag-expect ako na, wala na-upload yung ko, wala ka niya rin. So, sabay group na muna. Ay, individual na. Kaya anong role? So, as a tech lead, parang paano mo na-link yun sa project? More on po kasi yung mga actions ko sa is naka-relate sa production. Para
akin po, yung sa unang process ko namin, ako naman sa bakit so, yung ako, parang na-explore ko lang po sa kanila, yung mga sa project na, ako ginagawa ko yung backend. Simulan nila yung project para yung integration is tuloy-tuloy na lang. And every time na nagkakaroon kami ng meet up with other techniques for the integration ako, nag-update ako kung ano yung na-achieve and kung ano yung kaya ko yung which is at the same time, meron din silang contribute sa NGO na na-test ko nila sa NGO. So, balik ko sa mga For all may influence, may ginawa na rin po sa project which is for the share models. pero mainly sa backend ka na po. Yes, more na po sa education ng partners. Ano lang yung siguro sa mag-live ano yung work around yung institute. Ano si Pierre? Meron din po kami. So, yung branch ninyo, for teachers, no? Siguro na yung pinaka-proud na major din. Yung project. Pero po yung kasi hanggang ngayon na rin para magkakaroon kami ng program na sa different or na-legal audience certain para sa ganito yung pinagalaw. Another series of development na naman. And parang every time ko na-achieve ko yung bumabalik yung functionality na ako. Nandun din sa stock. Okay. Kaya ko sa handle. Kaya handle ko. Di ba ikaw nag-handle ng sao? Ano yung parang naging problem mo with other groups while working dun sa office? Actually po kami yung problem. So, kami yung problem. Like, sobrang nag-grant po kami. Usually, dito talaga ako parang nag-turn ako ng na bago yung like, turn ko ako sa set-up backwards ko na. Parang ayaw ko na sa direction. And someone ko yung other team, pagkakas ako po talaga sa akin kasi though I do population in negotiation sa kanila, then I have a problem. Isa rin po talaga sa nakatulong ko sa akin na I-implement yung ako. And yun po, more on sa collaboration yung work namin ng Texas. So as much as possible, with workers na magkakasama para po yung limitation ng all time is tuloy-tuloy. And kung may problems, may problems ako na hindi masolve, reach out sa other social media, and may help nila ako sa problem. More collaboration. More on, yun nga, wala ka problem sa kanila sa comes to collaboration and sa pag-resolve kasi, hindi, more on like sharing din talaga ng mga Sino Pierre? So, anong gamit ng for project management tool? Can I,
So, pag nag-delete ng account, or nawala yung account from other system, makakapag-login ng or eto, sabihin ng sa mga namin, sa way ng pag-regulator, ang mga sasuggest namin is bukod sa pinaka-title ng program. For example, ako gagawa ako ng dashboard. Mas maganda, nakikita nila, makikita ko yung mga subject ng task. Kasi, for example, yung light, yung reaction, yung reaction. Kung ano nila sa loob ko, yun ang pinakakita nyo. Para nakikita nyo rin kung ano yung ginagawa ko. Hindi yung parang, kasi kunwari, for yan, pwede kasi yung ano yan, diba, extend or masusunod na screen dahil makaka-approach mo ang time nyo. So, parang mas maganda, mas nag-refer na sa task for each task para may pa na mga feelings mga kung ano yung sabi specific na kailangan sa loob na pang-sabi. So, ano ko sa'yo, bukod sa PM, ang reward ang original po kasi is yung drawings namin, hindi ko talaga yung drawings namin. Ang nagkapalit-palit daw din yung kanilang product. Then yung una po namin UI is yung sa UI natin. And then yung naka, pwede makita yun. Wala na po kami nung i-route yun. Pero sa feedback ko, Bakit hindi nyo to? ang marami po kasi kami features dito na hindi na kukulangin po kami sa oras pag pinipit. So, pinali na lang ako sa Creative, bakit yung UI nyo ngayon is vastly different compared to sa akin is yung call, yung mas bigay namin. yung nagsalanda ng pagkakita lang. Yung una po kasi, siya po nag-design, yung sensor ko yung una nag-design na baguhin po yung landing, login, and sign up page po. Tapos, ako na lang po yung nagsumunod na style sa may dashboard, trending, profile. Kasi po parang naan po kami sa style ng super pro.
device po na yun. Last month, where yung before mag-expert na nakita ko si Step is bakit. So, as a PA, ano yung challenge ko? Yung challenge kasi nakulat ako pagka nakakulat sa gabi. Iba talaga to sa business. So, nag-worry talaga ako. Hindi na ako sila sa hospital. So, marami ko mga families na yung sinag-work. And gusto ko lang malaman ano yung mga challenges kung bakit ganun. I-share ng UI, kung bakit na pagpapagalan pa ang process pag-ayos ng system. Ngayon na, ang common rate ko kasi is, ang sa iba pa namin project ako talaga yung design ng UI namin. And as so creative ko kasi na tao, parang hindi ko na po nakaano. Yung pag-design ko is parang more on, ano lang po siya, sa akin na siya naka-base. Parang, basta kapag nakikita mo siya ng ibang tao, is parang overflowing mo lang po yung nakikita nila. And as kami, project manager namin, ang challenges po na madalas po nakikita sa amin is yung nade-delay po yung mga tasks namin. And tulad nga po din sa kanila sa task list po na yung bawat task po is parang broad siya. Sa isang task is isang tao lang po yung naka-assign. And mas marami siyang task kaysa po sa ibang role. Ang nangyayari po is nababakante po yung ibang role ng sa isang pong sprint namin, and sa isang role po namin is siya po yung more on marami siyang ginagawa. And ang nangyayari po nun is, yung task po, kunwari yung task po ng time namin is hindi niya po natapos by that sprint. Malilipat po siya ulit sa susunod namin sprint. And yung task po ng iba namin pang role is nauusog din po siya, kaya po yun yung naging hindrance namin, kaya mas mabagal siya yung paggawa ng project. Parang mas natagalan pa kayo na i-ulit mo yung style ng UI compared sa marami po kasi kami tinanggal na features, kaya po ang tulad po dito sa navigation namin. And sa na-consult din po namin yan kay Sir Steven na kung may mga hindi po kami may integrate. Medyo last minute na din po kasi yun na kung may hindi kami may integrate na features, tanggalin na din po namin. And kapag pinagpatuloy po kasi namin itong UI namin, mas maraming magiging blanco na spaces po, tulad po ng mga ganyan. So, mababawasan po yung navigation namin at makakasal din po yung mga ibang features. Kaya po, mas malinis po tignan kung kung magpapalit po kami ng UI na mas ma-konti yung color and yung mga section is ma-expand po. Anong sprint kayo nag-design na? Sige, ulitin na lang natin yung design. Sprint 10 po. Hindi po kayo parang na-rush? Na-rush naman po kami, pero mas mapapadali po kasi kami kung ang papalitan namin is yung UI namin, yung na po kung ayusin namin yung mga features na nakalagay. Mahihirapan po kami mag-integrate sa backend. Kasi for me, kung ganyan yung naging setup namin, tapos parang may mga features kayo na kailangan pa rin. Hindi mo siya parang kahit aalisin nyo na lang ang bawa. Sa dashboard, sabi mo, maraming mabablanko na mga spaces. And then, kita lang natin yung dashboard. Parang iko-comment out ko na lang sa ganun. Bakit ano pa talaga kayo ng bago? Ayong features. Ayun po kasi yung at parang mas na-overlook na po kasi yung gawain namin. And parang mas naayos niya na po yun. Tapos parang hindi po niya kami na-consult ng maayos. And parang mas okay kasi nung sa amin yung broadcast po namin na nakara. And then kung i-compare po siya sa nakarsan namin ngayon, mas maayos po siya. Kaya ayun po, yung pinanta lang. Parang feeling ko medyo pinahirapan niyo yung sarili niyo. Kasi if ako yung nasa situation niyo, sana parang halimbawa kailangan tawag na lang yung dashboard, analytics, gano'n. Tapos binip niyo na lang yan.
then in-improve nyo na lang siya na parang nandagdag pa kayo or parang bumabagay niya sa global world, parang pinagana ko yung iba na is affect sa User designation is a user designation ng account ng Google is halimbawa po sa register with buying email password. User designation, pass naman po. Register lang po yung user na gamit po yung account kahit existing. Kaya ano, general. Like general, paano ko paano ko nagamit yung sa Hindi na ano, nag-dock pa ako, gumawa ng basics po, yung pwede lang ako kung yes, para po. Manual na, like, Manual. so paano yung testing niya? For example, paano mo tinest mo yung or parang isang bagsakan lang mo Focus ko na po sa user registration. Manual ko po siya ginagawa. Hanggang sa hanggang manual ko po, tuloy-tuloy lang. Kaya pagkatapos ng user registration, Video po. tapos nag-post na lang yung po ginawa yung several classes ko para tsaka po ano yung proceed po sa rights. may Google Sheets ka ba na parang or Excel file na parang doon mo tinatrack yung kada session? Wala. So, isang bansa. So, isang... Kasi ano po yung nagkaroon po several po na account name ako yung nagawa ko. Isang better lang. Dalawa po. So, ganun yung unang like, ano na ba siya, buo na ba siya, or na, paano i-realize at yung magaling smart start ng test. Siguro po nung wala po. Ano yung smart start nila? Yung last, yung dapat po dapat yung nakapresent ko, yung po sinabi ko yung po yung matrix ko. Tapos, yung nausap ko, tsaka ko yung tsaka ko kasi yung una ko hindi pa ako na-present. Then, yung iba pa po yung habol ako. Yung iba po Ulit mo sabi niya before, pagdating sa test, hindi lang siya sa medicine. Like, pwede mo siyang magawa, for example, kahit sabihin mo lang kung natama, pero yung registration is free. So, pag multi-developer is, pwede kasi nag-work around with nyo, or work with nyo, tapos yung developer sa isang papasok sa inyo. Before siya, while sa next year. For example, baka tester sa test. Sabihin ko sa kanya, test mo yung registration. Then, gawa naman ko lang sa hindi ko po kasi wala. Amin siya na rin. Pero yung nakakas ko nila, gumagamit ko isa. Pasok nila yung tsaka lang po kung ano So, yung test mo mismo, ginawa niya dalawang beses. So, yung test mo on the work. kasi yung ganit So maganda lang yung na-document niya kasi sa capstone, may kakailangan niyo
So, bukod dyan, ano pa yung mga Para general po din sa UI, kapag sa akin, sa e-post, pati din sa email. Kasi natin natin po next week. Then nakasama din po yung idea ng tawag sa isang buong parang Bakit ganun yung napili yung design? big confidence. Yung girl ko, nila ako pumunta ko ng yung previous ko kasi sabihin nila ako design ko. Even na po yung research ko ang mga parang ideas, inspiration, tawag ko na nila yung totally gusto ko. Kasi nabilig ko yung style and wala ko nakikita yung websites na nag-i-incorporate na. So, ayun, inisip ko yung nila ko yung i-incorporate na kasi hindi. Di ba, ikaw, pero siya yung sa Latin dance ni Green, hindi mo na lang po yung size ko. At tapos, bakit hindi ikaw yung hindi ko na nag-start kung siya yung change. Hindi ko na magalang yung buhay na. Bakit hindi nga? Sabi ko yung kapalitan ko na, hindi ko pa sabi ko yung magiging issue. Hindi ko pa sabi Dapat nakipag-coordinate ka muna sa team. Kung may, hindi ko parang gusto yung style. Or parang may ibang style na parang hindi ka na parang so dapat i-ano mo siya sa tabi. I-tilas ka mag-isa kasi parang pinaka-importante. Lalagyan na ng projector. Ay, lalagyan na nito. Lalagyan na nito. ano bang parang sa change profile ko yung upload avatar ko. Then, sa global wall and dashboard ko yung time, saka yung mga like count, comment count ko sa page ko. So, hindi siya maayos yung mula. Na yung time po pag nag-post ka, hindi po pa sa araw na yun. Ayun, parang sa UI part, hindi ko napansin na pwede pa na kayo mag-change ng profile kasi nasa babae ko sa kapit. So, kanina ako kiniklik yung height ko, nakala ko mag-change siya. Yung sa ano, napansin ko sa data, siguro mas maganda if like, gusto mo rin sa mga sasabihin sa madalas nasa dashboard. Kasi parang ang una mo na-isip lang yung nilakaw. At saka, parang yung sa, halimbawa dito, si spaces na wala siyang pop-up na notification. Parang nasa baba siya ng
niya. Kasi parang, kung ako, kung hindi ko na nakita, parang isipin ko, ano na, ba niya nakita? Parang hindi ko alam kung na-update na ba siya or Tanong ko na lang, may paging ba yung paging meron siya. I mean, sa lahat ng system kasi na na-observe namin, wala siya ng paging. So, kayo na rin gumamit ng paging. So, yung paging is something na nililingit mo kung ano yung makikita. So, yung makikita niyo yung load more post. So, yun yung nagbabata ng susunod na request para magbigay ulit ng susunod na kung ano yung limit business sa post nyo. So, magandang practice siya since social media to and madaming pwedeng mag-post, pwedeng mga sizes ng pictures, iba-iba and also yung videos. So, maganda siya kasi hindi bumibigat or mag-slow yung system niyo. So, ayun. Ano po? Ngayon ko lang din pala napansin na wala pala kayo edit ko. Yung delete nyo ba is sa database na delete agad or something? Na-delete ito agad. No? Bali nawawala siya sa database. Hindi kasi ano lang naman siya. Parang na-comment din kasi siya sa amin dati na parang hindi siya magandang practice na halimbawa nag-delete post ako, diretso delete na talaga siya. So dapat sana sa table niyo ng mga halimbawa post, dapat may column kayo doon na parang may flag kayo na 0 kapag na-delete, 1 kapag na-delete. So wala din kasi yun eh, parang sa data. Or parang pwede rin halimbawa magkaroon kayo ng feature na crash, ever na parang gusto niyo siya idagdag na parang pwede ko pa rin yung preview ng mga post. And also, napansin ko lang din para sa UI na kapag nag-post ako ng 2 picture, pag sa global wall, taas ko ba? Sana parang may option din to view yung image, no? Kasi parang hindi siya nakikita. So parang hindi ko makikita yung full image. Unlike dun sa may dashboard nyo na so sana parang ginaya nyo na lang yung layout yung sa may dashboard, dun sa may global wall. Kasi parang hindi siya parehas ng hindi consistent yung naging layout. Dagdagan ko na lang doon yung sinabi ni Kyla sa pag-load ng post for labeling. Kasi dahil nakita ko may button for sa ilalim or load for post. Kung mapapansin nyo na sa Facebook or sa Google, automatic siya mag-load once makikita yung button ng screen. Kasi kaya mag-dagdag ng element, yung tawag din sa hashtag kasi once makikita mo yung button sa page, automatic siya mag-load ng more content for the screen. Kaya hindi na kailangan i-confuse or kailangan. Siya kasi lumuha sa kanilang cooking para makikita ang business. Basa ko ngayon, dami niyang in-upload. In-report. Siguro overall comment is parang yung website nyo is parang mako-consider naman siya as a social media kasi kanya nakapag-rate post, like, share, comment. Ayun lang, parang medyo sana yung ibang parts na parang hindi naman na nag-work is parang sana i-release nyo na lang siya para hindi na namin sana siya nakita. And ayun lang, yung parang for improvements lang sa mga UI/UIs. And overall, so pinaka-importante lang sa akin sa UI is yung consistency na isa nito. So, tulad nung kanina yung sa dashboard or navigation bar niyo, pag kiniklik ko kasi kada ibang component, umusok, gumagano ng ganun yung navigation bar niya. And I guess,
dahil yun sa pinaka-copy-paste mo yung navigation bar na coding niya. And like, iba yung position niya. So, pwede nyo na lang siyang i-link yung isang component na yun, lalo na kapag may framework na kayo, mas madali yun. Na i-link nyo na lang para dito si footer, sa sidebar, para hindi na kayo paulit-ulit sa code na tumatok sa line ng code. And, yun, yung overall ko lang, yun, first yung sa security, sinabanggit ko kanina, always make sure ninyo na hindi accessible or vulnerable yung system ninyo or yung session ID ng system ninyo since pinakita ko nga sa inyo kanina na pwede siyang magamit or ma-open na hindi nila lagi. And sa UI naman, tulad ng sinabi niya, kung hindi naman pwede naman siyang isama sa isang component, isama niyo na lang. Kasi parang mas pinahirapan niya yung sarili niya para magdagdag ng UI, and then kasi kapag nag-other function ka para other features, pwede yung mag-iisip ka pa kung ano ilalagay mo doon. Which is, yung nangyayari sa inyo, hindi nyo alam kung ano ilalagay nyo pa doon sa loob na yun. And, ayun lang, sana, yung system niya naman is, nag-work naman yung pinaka-requirements. Yun lang, yung mga consistency ng UI ninyo, yung mga nag-overlap yung mga settings ninyo, yung mga notifications ninyo, and yung mga buttons, make sure na laging nakikita ni any user na clickable ba siya or hindi, nag-work ba siya or hindi. Ayun lang. So, congrats. Sorry, tanong lang, kasi sa kung nag-comment ako, like hindi lang pa ito nag-isip. Nag-try kasi ako mag-comment para may lumabas na ganito. So, hindi ko alam hindi na lang ba siya nag-delete or... So, ayun, parang ang ano ko sana is parang instead na nag-iba kayo sana ng UI or isa na i-improve nyo na lang yung functionality ng mismong site nyo. Pero, sige. Overall, working naman yung system, ayun, yung preference lang sa UI, and ayun. So, para kapag mag-test kayo, siguro ilagay nyo lang yung sarili sa hindi kayo developer, ilagay nyo yung sarili nyo as a user kasi since kapag developer ka, familiar ka sa mga different placement ng mga problem convention nilagay. Siyempre, since by nag-develop, doon mo siya kung nasyahanapin. Pero pag isipin mo yung user, hindi pa niya yung counter yung system is kung madali niya na itong madali siya makakita sa akin. And so, siguro, pwede niyo ipag-try pa-test sa iba ng system para sa pagkuha kayo ng feedback or anong experience nila ng feedback.